Ano nga ba ang pinagkaiba ng macro at micro? Unahin na natin ang micro. Gaya ng salitang microscopic na ang ibig sabihin ay maliit. Kung tawagin nga sa ML ay micromanagement na kadalasan nga nating nakikita sa mga 1v1. At eto nga ang mga naisip kong example. Ipipick up sana ng parsa si Kari. Kaya nga lang, napakaganda ng ginawa ni Benny. Sa halip na tumakbo siya, nag-flicker na lang siya paharapan. Sobrang unexpected nito. Kaya naman, na-micro niya si Sanji. Na-dodge niya yung mga skill, tapos napatay pa niya. Ito pa ang isa. Alam ni Kelra na siya yung tatargetin ng Arlot. Kaya naman, nire-ready na agad ni Kelra yung flicker niya. At nung nakita niya na nga na umaamba na yung Arlot, na-dodge niya to ng napakadali. At dahil nga sa ginawa ni Kelra, nagkaroon na agad sila ng advantage. Kasi wala nang flicker yung Arlot. Pero tatandaan mo lang na ang micro ay hindi lang para sa 1v1. Pwede rin to sa 1v5. Basta ikaw lang mag-isa. Tignan mo tong ginawa ni King Kong. Sinolo kill niya si Kairi. Tapos, bumakap yung tatlong kakampi ni Kairi. Tapos, grabe dinudge ni King Kong yung mga skill ng Edith, Tigreal at Parsa. Kaya naman, sa apat na kalaban niya, nakatakas pa talaga siya. Ito na nga ang best example ng micro player o high mechanics na player na kapag nga ang taas ng micro mo, nauuwi na to sa outplayed. Sa macro naman tayo o tinatawag natin macro management. Ito naman yung mga malakihang play o kaya strategic plays na binubuo ng isang buong team. Ito naman ang mga naisip kong example para sa macro management. Ang team fight ng TLPH versus Onyx. Lamang na dito sa bilang ang Onyx pero tignan nyo yung gagawing macro ng TLPH. Nagkaroon dito ng team decision na hindi papawiin ni Sanford yung Onyx. Tapos TTP naman si Sanji, si JP at si Oheb sa mid lane para subukan tapusin yung game. At nakita naman natin yung naging resulta. Sobrang successful. Natapos nila yung game. At kung tatanungin mo nga kung paano ko to tinawag na macro kasi as a team nila ginawa. May isang hindi nagpapatipi para walang makapag-dep. Tapos yung tatlo naman nag-usap-usap para matapos yung game. Nagkaroon ng team decision at nagkaroon din ng shot call. Kaya kabilang na siya sa macro. Ang pangalawang example naman ng macro, itong gagawin ng Aurora sa Team Onyx. Lamang sila sa gold lead pero mas pinili pa rin nilang mag-indie play. Dahil nga lamang sila sa gold lane at nakita nila si Kelra sa bottom, malaki yung chance na sila yung manalo sa team fight kasi lamang sila sa item. At yun lang. Kung meron nga kayo na explanation na mas madali nating maiintindihan lahat, huwag nyo kalimutan mag-comment ha. At huwag nyo rin kalimutan na mag-follow. Sana may natutunan kayo. Sana makatulong.